Virgo, ito yung reading mo July 11 to 17 or kahit kailan mo man ito mapanood. Ito ay timeless reading naman. Tignan na lang natin ano yung mga posibleng kaganapan, no? Maraming salamat Virgo sa iyong support kung dati ka na dito, sa iyong pagsubaybay, at para sa mga bago, don't forget to like, share, follow, subscribe. Shoutout na lang sa ating mga YouTube channel members and the FB page subscribers, which ipa-flash ko na lang sa screen. Regarding personal readings naman, mga balak mag-inquire, mag-book, i-flash ko na lang din sa screen yung details kung paano kayo makapag-reach out. Pero dumiretso kayo sa aking FB page. Ayan. Oracle messages na para sa iyo Virgo, tignan na natin. Ay, may animal guardian ka. Trust your instincts daw Virgo. Meron ka ring trader. Exchange energy to create abundance. Uy. Energy exchange daw Virgo. Kailangan mo yon para maka-attract ka ng boy abundance. Tapos meron ka ring be the light. Boy abundance talaga. So, tignan na natin itong mga oracle messages mo. Okay, ito lang naman yung instincts mo Virgo, kung anong naturalesa mo. Na hindi mo naman pwedeng pigilan kung ano ka talaga at ano ba talaga yung naturalesa mo. This is you trusting your own instincts. Okay? Pwedeng ibig sabihin nito magtiwala ka sa iyong abilidad, no? Sa kung ano mang meron ka, ano man yung mga gifts mo. Yan yung pwede mong i-harness para sa iyong development or para sa iyong success. Okay, kung ano man ito, may pagka-intuition din to kasi trust your own instincts. So, minsan ito yung mga natin. Ito yung mga palagay natin, ito yung mga pakiramdam natin sa mga situations, no? Okay, so mag-rely ka dito sa sarili mong instincts. Okay, mag-connect ka sa iyong inner self. No? Ano ba talaga yung totoong, yung nasa kaibuturan ng puso mo? Ano ba talaga yung nararamdaman mo? Okay? At hindi mo dapat pigilan kung ano yung, sabi ko nga, yung mga naturalesa mo. Okay? Siguro maging maging natural ka, and embrace mo talaga yung yung mga qualities mo na yan. Okay? Yan yung magiging yan kasi yung mo, magagamit mo sa survival mo. No? Siguro yun yung nafe-feel ko dito sa card mo na yan. Okay, ito namang trader. Ito ka, gamit yung instincts mo, gamit yung abilidad, no? Paano ka makasurvive sa araw-araw. Ito yung mga diskarte mo. Ito rin yung kung paano ka makitungo sa ibang tao, no? So, sinasabi dito is gumawa ka ng mga connections na magagamit mo para mag-grow ka dito sa ginagawa mo. Kung naman itong current endeavor mo, Virgo. Okay, so importante na mag-create ka ng mga connections. Tapos, yung parang nag-i-exchange gifts lang kayo. Ano yung mga pwede nilang i-offer sa'yo, and then ikaw, ano din yung mga pwede mong i-offer sa kanila. Or pwede nyong matutunan sa isa't isa. Kumbaga, pareho kayong nagtutulungan, pareho kayong nagbe-benefit, pareho kayong nag-grow. Ito yung pakikipag-interact mo sa ibang yan.
paggawa ng mga connections na magiging ano ba tawag dito, magiging stepping stone mo dito sa iyong growth or dito sa iyong goal. Energy exchange, kumbaga. Wala namang free di ba? Walang free. So, kung gusto mong mag-aral, magi-spend ka ng time. Or gusto mo ng ganitong bagay, magi-spend ka ng money. Kumbaga, actually, kung gusto mo nga magnegosyo, di ba, namumuhunan ka rin So, yun. Kumbaga, parang ano lang yan, Six of Pentacles. Kung kumbaga, minsan kailangan mong maglabas, mag-trade, para may mag-gain ka. Diba? Be the light. Ibig sabihin, ikaw yung magbibigay ng enlightenment sa iba. Or ikaw yung pinaka magiging guide nila tungkol sa isang bagay or situation, no? So, siguro ikaw yung mas wise dito, ikaw yung may nalalaman or ikaw yung may kakayahan para gabayan ito kung sino man ito. Or ikaw ang nakakaalam lahat ng information, ng katotohanan at ikaw yung mag-shed ng katotohanan at light para sa iba para mamulat mo sila or maunawaan mo, ma-enlighten mo sila about a situation or an issue, kung ano man yung tinutukoy dito. This is also setting an example, no? Kasi syempre, kung pwedeng ang tingin nila sa iyo is a mentor, no, na sinusundan nila yung yapak mo. So, you better be a good example dito sa mga tao na to kung sino may tinutukoy dito. Kasi ikaw ang mag-shed ng light dito sa situation na ito na tinutukoy dito kung ano man yan. Huwag parang ikaw yung liwanag sa kadiliman dyan, Virgo. Yan yung magiging role mo. Uy! Alam mo, sakto. Kasi diba Virgo, ang nire-represent mo si Hermit. Oo. Ikaw yung may dala ng lantern. Talagang literal na ikaw yung may dala ng sulo na lampara na yan, ng kaliwanagan na yan. At ikaw lang talaga yung pwedeng makadiskubre nung kasagutan dyan or makapagbigay ng enlightenment sa iba. Okay? Yan. Ikaw siguro yung makakadiscover. Yan. Meron kang discovery dyan. Kung ano man yan. Space. The quality of your life has more to do with what you remove from your life than what you add to it. Give yourself the gift of space. Okay, decluttering, Virgo. Siguro naman you are wise. Alam mo naman kung ano yung mga dapat mong tanggalin dito sa buhay mo or sa situation mo. Kung gaano ka-importante yung mga dinadagdag mo is ganun din ka-importante kung ano yung mga tinatanggal mo. Yun lang yung sinasabi nitong card na ito. So, hindi laging okay na, hindi laging tama or okay na parang dagdag ka ng dagdag. Minsan, meron ka ring mga dapat i-simplify or i-declutter. Minsan, kailangan mo ng space. Baka naman na-overload ka na. Yun nga, na-overwhelm. Kailangan mo muna ng peace and quiet. Kailangan mo munang pagpahingayin yung isip mo. Bawasan mo yung mga mga iniisip or kung ano man ito. Kung ano mang space yung kinakailangan mo sa ngayon, Virgo. Retreat talaga, ayan be the light. Hermit mode Hermit
Hermit talaga yung energies nito, pati itong isa, space. Happiness. Your thinking will make your happiness or take your happiness you choose. Ayan. Okay. So, nakikita ko dito is kung ano tong mga isinisiksik mo sa isip mo, Virgo. Tama ba? Yan yung tinutukoy dito sa space card mo na kung ano yung, kung gaano ka-importante yung mga isinisiksik mo, dinadagdag mo, ganun din ka-importante yung mga tinatanggal mo. At ang pinag-uusapan dito is yung mindset mo. Ayan. Choosing happiness. Mas pipiliin mo bang maging happy or mas pipiliin mo na maging pessimistic, etc. Ano ba yung mga importanteng pag i-burn mo yung sarili mo ng kakaisip? Yung mga positive ba o negative? Yun yung sinasabi nitong happiness card mo Yan based ito sa thinking mo. Magwo-worry ka ba which will rob you or happiness, or mas pipiliin mong mag-isip ng happy thoughts? Okay, yan yung magiging choice mo, Virgo. So mukhang may choice kang kailangan gawin. At meron kang card dito na body. Your body deserves your love. Okay, ano lang to? Taking care of your body. Pwedeng yung iba, pampering. Kailangan mo ng trip sa salon, magpagupit, magpamani-pedi, or kailangan mo magpa-facial, or kailangan mo magpa-check up. Yung mga ganyan. This is something na activity na pwede mong pwedeng improving your health, Start ka sa gusto mong maging healthy, mga diet, Babaguhin mo yung diet mo, babaguhin mo yung lifestyle mo, yung mga ganyan. Ikaw ito na paano mo alagaan yung sarili mo or paano mo i-improve yung health mo, At saka hindi lang yun, hindi lang sa katawan sa isip din. Feeling ko, kaya nga may dito may retreat, may space. Siguro, more on sa mental health na kailangan mong mag-relax. Na muna, kalimutan mo muna yung mga trabaho, yung mga tension, yung mga stress. Kailangan mo mag-distress, ayan, mag-detox. Yan. Yun yung sinasabi nitong mo. Ni body card. Chariot card, meron ka Cancer energy. Hierophant, Taurus energy. Meron ka ring 2 of Wands and 3 of Wands. Sa bottom ng deck mo, you have the Knight of Swords, which is an air sign. Hierophant kasi is may kinalaman sa growth or learning. Yan, pwedeng this is nagle-level up ka spiritually or yung wisdom mo nadadagdagan. Something nakapupulutan mo ng aral or wisdom, Yun kasi may Hermit card ka rito Parang path to enlightenment niya kasi may light dito, parang Hermit energy. Meron ding something about path. Kasi Chariot, So, nakikita ko dito is clearly ikaw na
determinado ka dito sa ginagawa mo. So, yun naman si Chariot about determination and choices din. So, hindi lang siya tungkol sa determinasyon. Kumbaga, depende rin ito sa pagdi-decide mo. Okay, are you choosing to... Ayan, pwedeng there is an energy of settling down. Ayan, Hierophant, pwedeng marriage yan eh. Or, parang bokasyon. No? So, kung hindi ito something na, bokasyon eh. Mission or bokasyon, di ba? Halimbawa, pag pinili mong magpare, magmadre, parang mga ganun. Some kind of, yung parang sagrado na bokasyon siya. Yun yung nakikita ko rito. Parang determined ka na i-pursue itong path to to enlightenment or higher na level na related sa spiritual. Ewan ko, parang yun yung napipil ko rito sa cards mo. Kung hindi man ito about marriage or yun nga, sabi ko ito ay isang bokasyon. Halimbawa, pinili mong hindi mag-asawa kasi i-dedicate mo yung buhay mo sa pagiging doktor para makapaggamot. Yung mga ganun. Or mas pinili mo na hindi na lang mag-asawa kasi iti-take care mo yung yung mga oldies sa family ninyo. Yung mga ganun. Parang may some kind of sacrifice or bokasyon na hindi siya basta-basta eh. Na ikaw ay determined dito, na i-pursue ito. Itutuloy-tuloy mo siya. Yun yung nakikita ko. Pwede ring indication to ng travel, no? Parang may nasisense ako kasi meron kang 2 of Wands, meron ka ring Chariot at saka 3 of Wands. This is expansion card, si 3 of Wands. So, nakikita ko dito, meron ka na talagang mga plans. Talagang ipupursue mo yan. Determinado ka na ma-reach mo yung goal mo, yung destination mo with the Chariot. Parang may hinihintay ko dito eh. So, yan. Pwede ba sa inyo, naghihintay na lang kayo ng call time, no? Kung kailan yung alis. Yan. O, pwede may kinalaman sa pag-a-abroad ito. O, parang may kinalaman siya sa pag-a-abroad. Or paglipat sa mas, sa mas better na lugar. Or better na company. Parang ganun. Kasi parang nag-aano ka dito eh. Oo. So, feeling ko parang malayo yung marireach mo ha. So ito, future to. Malayo yung mararating mo rito. Pwedeng may mga mamit ka ibang cultures dito. Ito nga yung trade mo. Pero meron kang kailangan gawing sacrifice dito. Meron talaga, definitely may iti-trade off ka dyan para dito sa iyong vision, sa iyong goal, sa kung ano man yung gusto mong ma-achieve. Pero nakikita ko dito na buo yung loob mo, na ipursu yan. And possible nga na matuloy ka dyan, maging successful ka dyan. Kasi nakikita ko ito na may growth ka rito eh. Na magsasucceed ka dyan. Okay, and lalawak yung magiging mga connections mo. Oh, may globe dito. Oh, most likely may kinalaman sa to. Sa pag-a-abroad. Oh. Yan yung mga na-pick up ko dito sa cards mo. Pero yung mga future yun na nasa baba. Tignan na natin yung iba pang paparating sa'yo. At yung mga angel numbers mo. 911. Inevitability. Uy. Meron something dito na hindi na talaga mapipigilan, dear. Ayan, ano kaya to? Sige. Inevitability, meron kang inspiration. Meron ka ring awareness. So, awareness yun na yung Hermit. Virgo energy. Yan, be the light. Yan na yung awareness, saka yung Hermit card. Okay?
So, basahin ko yung sinasabi dito sa 911 mo. Change is natural part of life. So, yun yung hindi mo mapipigilan. Kung ano man itong pagbabagong paparating sa iyo. Kasi ito na yung mga next na paparating eh. Okay, so may darating sa yung pagbabago. Hindi mo na yung mapipigilan. You have to trust your intuition and instincts. Take what you've learned in most recent chapter and carry it proudly into the new phase. Wow, ito yun. Diba sabi ko may learning dito? May discovery, Hierophant, tsaka yung Hermit. Parang nakikita ko may leveling up sa'yo eh. Having faith in your instincts. Ito yung ano mo, yung pagiging matapang mo, malakas ang loob mo. Ma-accept mo yung mga pagbabago. At ikaw ay maging true sa iyong sarili. Even as you grow and change. O, kailangan mo ring tanggalin yung mga bad habits mo daw dito. Tanggalin mo yung mga bad and i-keep mo yung mga good. Yan. Yun yung sinasabi. Tapos, meron ka ring 3003. Dalawang 0 na nababakuran ng dalawang 3 sa dulo. Ayan. So, inspiration. Okay. Sinasabi dito ay merong surge, no? Pagdating sa iyong creativity levels. So, very inspired ka. Very, very maraming ideas, no? So, paano mo, kumbaga, itong creativity na to, itong inspiration mo, yan yung magiging fuel mo. Kung paano ka magiging abundant. So, ito yung stepping stones mo, or ito yung mga tools mo na pwede mong gamitin sa ngayon. Okay, pwedeng kailangan mo ng outlet para ma-express mo itong iyong, mga artistic talents. O yan, pwedeng hobby or any activity na ma-enhance mo and mapapakinabangan mo itong iyong creativity na magbibigay din sa iyo ng hindi lang satisfaction, hindi lang fulfillment, kundi abundance and success, no? Yan yung mga tools mo na pwede mong gamitin sa ngayon. Meron ka ring 1321 awareness. 1321. Yan siya. Okay, reflection and re-evaluation. Yun na nga yung be the light hermit, no? Hermit energy talaga yung napipick up ko rito sa iyo eh. At ikaw yun, Virgo. Okay, pwedeng may mga dapat kang i-reflect, i-re-evaluate sa buhay mo, sa situation mo. At importante, yung mahanap mo and ma-maintain mo itong focus mo, no, towards your goals. At saka ito na rin yung personal and skill development na dapat mong gawin. Okay? So, yan, ikaw yan na ini-improve yung sarili mo. Ikaw yan na pagiging determined, pagiging focused. Kasi yun naman din yung chariot mo eh. And nakikita ko dito na most likely, matutupad mo yung gusto mong goal. Kasi nakikita ko dito na mag-e-expand ka, magle-level up ka. Mas lalawak pa nga yung mo eh. Mas lalawak pa yung kaalaman mo dito, yung experience mo. So yan, ito nakikita ko sa iyo is mga panibagong kaalaman, experience na mapupulot mo, Virgo. At closing message mo. Pwedeng may mga mamimit ka na bago rin. Nahugot natin ay rebirth. Life develops in cycles like day and night. Embrace these times of rebirth by nurturing your body and maintaining a positive outlook.
Your life force is strong and you recover from challenges quickly and easily. Ayan, so sabi dito napaka-resilient mo naman. So pwedeng may mga cycles ka na pagdadaanan dito, Virgo. At ikaw ay madaling makabounce back, madali kang makabangon sa kung ano man to. Madapa ka man, madali kang makaka-recover, makakabangon, no? Ikaw ito na survivor. Developing your psyche throughout life will be simple for you as long as you nurture these gifts. Yan na nga, may mga gifts akong nakikita sa iyo dito, 'di ba? Yung mga abilidad mo na binabanggit yan, yung mga creative chorba mo kanina. Yan yung sinasabi ko na magiging tools mo. Okay? Para sa iyong growth, para sa iyong success. Yung affirmation mo, I am prepared for change at any time. So, yan. Expect mo rin na may darating na change. Kasi binabanggit dito. Sana makatulong sa iyo itong reading, Virgo. Take care. God bless.